Ito may aaminin ako sa inyo. Nung I think it was the last rally sa Luneta. Nagtaka ako. Medyo tumaas ang kilay ko nun. As in yung gumaganon-ganon. Dali, pakita natin yung kilay. Ganyan. Tumaas ang kilay ko. Kasi, yun yung huling rally. Ewan ko kasama niya si Pastor Kibuloy. Tapos, sobrang nagpasalamat siya. And, syempre, medyo sabi ko, alam mo naman si Banat Bay, di ba? Medyo, minsan, judgmental din. Sabi ko, ano na naman yan? Siyang plano, mamayagpag. Kasi alam nyo yan, si Tamba, matagal nang may pangarap yan. Ilang beses nang tumakbo senador yan, alam ko eh. Kapag alam ko correct me if I'm wrong. Pero alam ko, ilang beses na yan tumakbo into a higher position. Pero, wala ho talaga eh. Wala, yung ano niya eh. Yung itsura niya, pag nakita mo talaga siya, kung naiinis ka sa pagmumukha ni Mar Rojas, doble sa pagmumukha ni Tamba. Si Tamba ho talaga pag tiningnan mo, hindi mo talaga malulunok eh. Alam mo yun, pagka si Tamba talaga, pinanood mo, talagang ito ang simbolo ng buhayang politiko. Ito ang simbolo ng matakaw na politiko. Hindi dahil sa mataba, hindi yon, hindi. Matakaw. Matakaw sa kapangyarihan. Marami di ba? Ito talaga ang simbolo ho ng taong medyo masasabi mong we are living in a traditional politician era, di ba? Yan isa ho yun eh. Ako definitely, isa lang talaga masasabi kong obsessed dito eh. Ang talagang obsessed po dito, ako naniniwala ako si Tamba. Si Tamba ho talaga yan. Kasi siya lang ho talaga ang may sabi nga 'di ba, in all crimes, I'm not saying this is a crime, okay? But in all crimes, it's important yung motive. Kahit hindi po membro ng KOJC, alam niyo ho ba na ang daming nagde-defend, ang daming nakaka-realize na talagang ginigipit si Pastor Kibuloy even if they're not member of KOJC. Like us, the Banateros. As a matter of fact, there was a time that I even criticized Pastor Kibuloy. But again, ako po hindi po ako nagbabago in my faith and belief po pagdating sa aking relationship with the Lord, or hindi po nagbabago yun. Hindi po nagbabago na hindi pa rin po kami pareho ng paniniwala ni Pastor Kibuloy. But, okay, ngunit datapwat subalit, ito hindi ho usapin ng relihiyon o paniniwala. Ito ay usapin ho ng legal, batas, ika nga. Hindi mo kailangan sumanib sa KOJC para makita yung pagkakamaling ginawa ng mga kapulisan dito. Tama, mali. Dito pa lang kitang-kita mo na eh. Sabi ko nga sa inyo, unless there is a probable cause na para mo masabing etong mga taga KOJC ay mga likas na mga bayolente, wala po. Wala ho kayo makikita sa kasaysayan na likas na bayolente ho ang KOJC. Meron ho ba kayo? Hindi ho sa pagmamaano pero hindi ko ito sinasabi para siraan yung ibang relihiyon pero may mga ganong paniniwala di ba? May mga ganong relihiyon na parte ng kanilang paniniwala ang pakikipaglaban at gera. Di ba ho? May mga ganon. I respect that. It's their belief. It's their paniniwala. Pero ho ito, wala ho silang ganong klaseng paniniwala na pag ikaw ay inaway, balikan mo. Wala ho silang ganon. Naintindihan ho natin, napakalinaw ho na maunawaan po natin yan. Wala hong katuruan sa KOJC na pag pinato ka ng bato, batuhin mo din ng bato o di kaya batuhin mo ng labanan mo. Walang eye for an eye. Walang ganun.
Sa kanila nga po, talagang gawan mo ng kabutihan. And personally, okay? Personally, I have experienced that. 'Di ba? Ako po bumato. As a matter of fact, first encounter ko, ito sasabihin ko na to ha. First encounter ko sa SMNI was with MJ Mondihar. Pumunta ako sa Maisog sa Davao. I was there, not part of Maisog, not part of SMNI. I was there because of PRRD. Now, nakita ko yung SMNI doon. Biglang binate ako ni Jojo, maraming salamat po, Jojo Hugo. Binate ako ni MJ. Ikaw, pinabanata mo kami ha, sabi sa akin. Eto, nakwento ko na to eh. Tapos sabi ko sa kanya, di naman banat yung pitik lang. Hindi pa pitik yung bugbog yun eh. Oo, totoo, sinabi niya, bugbog yun, di naman pitik yun eh. So alam ko na kaagad na there is a nakarating sa kanila. Kasi si MJ, matagal ng host yan, matagal ng parte ng kanilang news team yan. Sigurado ako napagkakwentuhan nila si Banat Bay. Di ba? Pero they still invited me to yung unang event na to meet with Pastor Kibuloy. Kaya nga, di ba, sinabi ko sa inyo, unang birada sa akin ni Pastor Kibuloy. Banat Bay, pinanunod kita, binabanatan mo ako ha. I like that. And yet, pinakain. Sabi ko nga, itong taon to doesn't have to preach. He doesn't have to preach to me his religion. Pero nakuha niya yung aking sentimento dahil nga sa hindi siya nagsalita. Alam mo, bibihira ang ganyan ha. Di ba? Bibihira po ang ganyang klaseng tao na ginawa mo nung binanatan mo, mabait pa ang approach sa'yo. Yung iba, naku, daming, alam mo kung pwede ko lang ikwento sa inyo kung paano ako ginigipit ng oposisyon, naku po, magugulat kayo. Kaya lang ayoko nang ikwento kasi sigurado it's my words against their words. Tapos sure ako na wala naman ako may lalabas na ebidensya. Ayoko na. Pero alam nyo, every day of my life, maraming lumalapit, marami hong gumagawa ng hakbang para po ako ay gipitin at huwag magsalita. Kahit basta malalaman nyo ho yan. Alam ho yan ng mga taga-SMNI, alam po yan ng pero grabe ho yung talagang panggigipit. And yet, sabi ko nga, etong si Pastor Kibuloy, talagang maayos na tao. Ibig sabihin, again I'm not saying na-convert ako sa KOJC. That's not my point here. And I am not saying magpa-convert kayo sa KOJC. Hindi rin yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang mga kababayan ay simple lang. Si Pastor Kibuloy at ang kanyang samahan, hindi po mga bayolenteng tao yan. Yan po ay isang halimbawa ng tunay ng pagmamahal, na may pagmamahal sa bayan. May pagmamahal. Kaya nga, etong sinabi ni Pangulong Duterte demonizing Pastor Kibuloy yan ang pinaka-perfect word pala, isa lang, na o adjective na ginagawa ng gobyernong ito against KOJC and Pastor Kibuloy. Dinidemonize talaga nila. Na parang ang dating ang samantao, mapang-abuso, di ba? O ano to, Layan Mari, salamat po, thank you. O tuloy natin. Dahil sa lantarang paglabag sa karapatang pantao ng mga otoridad. Sa kanyang pinakabagong pahayag, araw ng Huwebes, Hunyo 13, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na para sa mga miyembro ng KOJC at lahat na nagtataguyod ng batas, ang araw na Hunyo 10, 2024 ay maituturing na araw ng labis na kasamaan. Aniya, ang mga armadong batalyon ng PNP SAP at ng CIDG
ay nagsagawa ng paglusob sa iba't ibang compound ng simbahan sa Barangay Buhangin at Tamayong, Davao City, sa Glory Mountain, Q-Sands Baptismal Resort, Samal Island at sa Kitbuk Compound sa Malungon, Sarangani Province na halatang sabayang ginawa ang pagbibigay ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Sikibuloy. Maliban anya sa over-publicized arrest warrants, ang mga otoridad na lumusob ay hindi nagpakita ng anumang search warrant sa lahat ng ari-arian ng simbahan na sinalakay ng mga otoridad. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas, isang overkill o pagmamalabis. Kaya naman ayon sa dating Pangulo, ang kilos na ito ay Feeling ko may problema ang PNP. Yung mga nag-serve doon, hindi ata nila alam ang ibig sabihin ng search warrant tsaka arrest warrant. Hindi siguro nila ma-differentiate yun. Kasi ganun yung mga tanso eh. Ganun yung mga Ensimada vlogger eh. They cannot differentiate between arrest warrant and search warrant. Search warrant, you are authorized to get inside doon sa nakaspecific doon sa batas kung ano yung isi-search mong lugar. May karapatan ka at pag hinarang ka, anuhin mo. Okay? Yung arrest warrant, nakapertain yun sa tao. Ibig sabihin, pag nandun yung tao, aarestuhin mo yung tao. Ibibigay mo, inaaresto kita dahil dito sa dokumentong na arrest warrant, yan na ganito. Now, the only way that you can get inside, pag nag-resist yung inaaresto mo o yung mga tao na nakaibigan o kung sino man o katulad nito congregation, kunwari na si Pastor Kibuloy, eto isuserve na namin, biglang hinarang sila ng mga ministro, yun pwede ka nang medyo magbigay ng sapat na puwersa para maaresto mo yung tao. Actually, pwede mo nga silang kasuhan dahil obstruction of justice yun. Pero yung hindi ka sigurado kung nandun sa loob, paano na natin ma-establish na hindi ka sigurado na naandun sa loob? Kasi 4 yung pinuntahan mo. So kung sigurado ka na naandun sa loob yun, bakit 4 yung pinuntahan mo? Yun ang pinupunto dito nung abogado ng ni Pastor Kibuloy. Kasi kung siguro, yun yung ibig sabihin ng arrest warrant. Kaya nga alam nyo mga kababayan, napakagandang laging pinag-uusapan to para maunawaan natin. Kasi this can be abused by law enforcer. Kasi baka mamaya biglang pumunta sa bahay nyo, sasabihin sa inyo, may hinahanap kami na si Juan de la Cruz. Hinahanap namin at merong nagkwento sa amin na naandyan daw sa bahay nyo, kaibigan nyo si Juan de la Cruz, nasa bahay nyo, kaya papasukin namin ang bahay nyo. Alam mo, kahit saan mo daling korte, talo yun. Wala kang karapatang pumasok sa isang pribado kahit pa ikaw ay isang pulis. Wala kang karapatang pumasok sa isang lugar nang hindi nagpapaalam doon sa may-ari. Kaya ang pumapalag dito si Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte administrator ng lahat ng property ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin dapat sa kanya nag-i-inform. Mr. Duterte, may warrant kami at meron kaming probable cause na sa tingin namin na andyan sa loob ng kingdom si Pastor Kibuloy, kaya ihain namin at kukunin namin, dadakpin namin siya. Dapat ganun ang proseso. Bakit ang tanga-tanga naman nung iba? Hindi, di ba ho? Bakit ang daming tanga ho sa mundo na to? Kaya nga doon sa mga Ensimada vlogger na nagsasabi na bakit nyo kasi pinipigilan yung pag-aresto? Gunggong pala kayo eh. Kung sa inyo kaya dalin sa bahay nyo yan, halimbawa lang, di ba, may daladalang arrest warrant at sabihin pumunta sa bahay nyo. May balita kami, nandyan sa loob nun si Juan de la Cruz. Siya yung bungal na adik. Di ba? Sasabihin, aarestoy namin dyan sa loob ng bahay nyo.
O dire-diretso lang kami. Payag ba kayo? Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yun. Maging maalam tayo sa batas, wag ho tayong parang mga tanso. Kapapanood nyo kasi yan ng mga Imsimada vlogger tsaka kay Mike Abe. Kaya pumupuro lang utak nyo Hindi maaring palampasin. Bagamat ikinalungkot ni Duterte na panagutin sa batas ang mga sangkot na otoridad. O sabi nitong isa, wow! Talagang may wow, Mike Abe ka. Banat ba, papasukin nyo na kasi, pinapasok, di ba nakita? Tanga ka ba? Tanga ka ba? Pumasok naman di ba nakita? Nung pinakita na yung warrant, pinapasok naman Kaya sila hindi pinapasok nung umaga, nung alas 3 na, hindi mo nakita mga umaga alas 6, pinapasok na sila. Kasi dala-dala na nila yung warrant. Nung una, pumapasok silang walang dalang warrant. Ikaw kaya, puntahan ka ng pulis, lusubin yung bahay mo. Tapos, walang dala-dalang kahit na anong papel. Sasabihin lang nila may hinahanap kami. Payag ka? Payag ka. Sabihin mo kung payag ka kasi pupunta ako sa bahay mo. Tapos kunwari may hahanapin ako. Di ba? Yan ang hirap sa atin. Tama ba, Master Judea? Tsaka si Spencer. Anya si Spencer, di ba? Binabati ko kayo, ha? Dahil na rin sa malaking suporta nito sa kapulisan at sa datahang lakas ng Pilipinas, dapat niya itong gawin bilang administrator ng mga ari-arian ng simbahan. Kaya naman iniutos na ni Duterte na maliban sa paghahanda ng mga affidavit ng mga lahat ng mga miyembrong nasaktan at natroma sa masaklap na insidente, inuutos na rin anya ang pag-imbentaryo ng mga ari-arian ng simbahan na nasira. Nagpaalala din si Duterte na hindi lamang sa simbahan, rin sa mga opisyal ng batas na magsagawa ng naaangkop na aksyon dahil ang nasabing paglabag ay naipakita sa social media sa buong mundo at nagpakita ng maling mensahe na ang bansang ito ay naging isang police state o estado na kontrolado ng pulisya na walang respeto sa batas at mga institusyong panrelihiyon. Binigyan din naman ng dating Pangulo na bagamat nagawa na ang pinsala, naroon ang pagkakataon na itama ang mga pagkakamali na dulot ng pagyurak sa mga batayang karapatan sa pagsasagawa ng iligal na paglusob sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lunas at legal na remedyo na ayon sa batas. Binanatan din ni Duterte ang kasalukuyang administrasyon. Anya, ang masaklap na obsession o pagkahumaling ng administrasyong ito na Grabe. Si Miss Hana, pagkahumaling. Obsession. Obsessed daw ang gobyernong ito. Sino kaya ang obsessed sa kanila? Ang Pangulo? Si Tamba? Si Secretary Abalos? O si Secretary... Nandiyan pa ba yun? Si Secretary Remulla? Parang di ko na kasi nakikita O si Secretary Remulla? Sino sa tingin ninyo ang obsessed dito kay Pastor Kibuloy? Ako definitely isa lang talaga masasabi kong obsessed dito Ang talagang obsessed po dito, ako naniniwala ako si Tamba. Si Tamba ho talaga yan. Kasi siya lang ho talaga ang may sabi nga 'di ba, in all crimes, I'm not saying this is a crime, okay? But in all crimes, it's important yung motive. Ano ba ang motibo para gawin yung krimen? Importante 'yon So in all action, importante na makita mo yung motibo. Ano ang rason, anong dahilan kung bakit mo gagawin itong isang particular na bagay? 'Di ba ho? Ako, wala akong nakikitang kabutihan kung idiin pa ni Marcos ito. Wala. Bakit? Ano? Wala Lalo nga ho siyang lalo hong maiipit si Marcos dito pagka gagawin niya yon. Okay? Pero naniniwala ako, si Tamba ito. Bakit kanyo? Kasi si Tamba ang talagang merong plano sa 2028. Meron talaga siyang plano mamayagpag
Kasi alam nyo yan, si Tamba, matagal nang may pangarap yan. Ilang beses nang tumakbo senador yan, alam ko eh. Kapag alam ko, correct me if I'm wrong. Pero alam ko, ilang beses na yan tumakbo into a higher position. Pero wala ho talaga eh. Wala, yung ano niya eh. Yung itsura niya, pag nakita mo talaga siya, kung naiinis ka sa pagmumukha ni Mar Rojas, doble sa pagmumukha ni Tamba. Si Tamba ho talaga pag tiningnan mo, hindi mo talaga malulunok eh. Alam mo yun, pagka si Tamba talaga, pinanood mo, talagang ito ang simbolo ng buhayang politiko. Ito ang simbolo ng matakaw na politiko. Hindi dahil sa mataba, hindi yon, hindi. Matakaw. Matakaw sa kapangyarihan. Marami, di ba? Oh. Ito talaga ang simbolo ho ng taong medyo masasabi mong we are living in a traditional politician era, di ba? Yan siya ho yun eh. At siya ho ang may pasimuno nung kay VP Sara Duterte, nung kay Gloria, siya ho talagang lahat ng pasimuno. Lahat ng black propaganda against Vice President, siya ho. And at the same time, he knows, eto alam niya na si Pastor Kibuloy, pag tumulong during the campaign, todo bigay. Diba? Todo talaga eh. So, isipin nyo to ha. Nung panahon ni Pangulong Duterte, prank kasi Pangulong Duterte. Kung hindi dito kay Pastor Kibuloy, hindi naman ako helicopter, eroplano, siya ho lahat eh. Alam mo, ito may aaminin ako sa inyo. I think it was the last rally sa Luneta. Nagtaka ako. Medyo tumaas ang kilay ko nun. Kasi yung gumaganon-ganon. Dali, pakita natin yung kilay. Ganyan. Tumaas ang kilay ko. Kasi, yun yung huling rally. Ewan ko kasama niya si Pastor Kibuloy. Tapos, sobrang nagpasalamat siya. And, syempre, medyo sabi ko, alam mo naman si Banat Bay, di ba? Medyo, minsan judgmental din eh. Sabi ko, ano na naman yan? Siguro. Kasi may kilala ako dyan na basta. Alam nyo si Pastor Kibuloy, tumulong lang. Imagine niyo, after that, nakita nyo ba siya na pwesto ni appoint? If there is one person na pwedeng humingi kay Pangulong Duterte ng appointment, si Pastor Kibuloy yun. Di ba? Pero wala eh. Siguro meron man inappoint siyang appointed son of God. Hindi ho si Pangulong Duterte nag-appoint sa kanya nun. Di ba po? Ibig sabihin, wala hong motibo si Pastor Kibuloy nun kung hindi tumulong lang. At paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte na tumulong ito, tao na ito. Tama, mali? At malaking bagay yun. Maniwala kayo sa hindi, sa campaign, malaking bagay ang eroplano, malaking bagay ang helicopter, kasi mas marami kang maiikot. Mas marami kang mapupuntahan at menos gastos na ho yun. And sa dami rin ho ng supporter ni KOJC, malaking bagay ho yun. Kaya ako, feeling ko, isa ho ito sa mga masasabi nating dahilan kung bakit ginigipit po si Pastor Kibuloy, dahil nga ho, alam nilang makakatulong ito kay BP Sara Duterte. Kaya maniwala ho kayo sa hindi. Ako sa tingin ko talagang si Tamba ho ito. Tama si Pastor Apollo C. Kibuloy, kahit hindi pa siya nahahatulan ng korte, ay isang malinaw na maniobra upang ilihis sa atensyon mula sa totoo at lumalalang krisis sa bansa na dulot ng korupsyon, kawalan ng kakayahan at pang-aabuso ng kapangyarihan.
Mabigat man daw sa kanyang puso, kailangan niyang umaksyon Nako. laban sa mga responsable para sa sabayan at iligal na raid. Ang batas anya ay dapat na ipatupad. Nako. Sa huli sinabi ni Duterte na ang nangyayari ay dapat na magsilbing babala at aral sa lahat ng sumusunod at nagpapatupad ng iligal at labag sa batas ng mga utos dahil mayroong malubhang kahihinatnan ang bulag na pagsusunod. Para sa Diyos at Pilipinas Nako, sinabihan niya ang PNP ng bulag na pagsusunod. Mahirap yan, PNP. Nangyari na yan nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Alam nyo, ito, makinig kayo PNP maging aral na ho sa inyo ito. Nung panahon ni Marcos Sr., maging aral, bulag pong sumusunod ang ilang mga kapulisan noon. And they really thought this will not end. The regime of Marcos before, they thought it will not end. And you saw what happened, di ba? You learn from history na ganun ang mundo. Hindi nga, sabi nga, di ba? Kaya nga perfect talaga yung yung simbolo ng mundo, bilog. Ibig sabihin ng bilog, umiikot yan. Rumorolo yan. Hindi nyo ito bakit hindi nyo naisip na, ba't di na lang ginawa ng Diyos na flat ang mundo? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako. Bakit? If God can make a round earth, why cannot He make a flat earth? Hindi, ako nagtatanong lang, dahil ba sa hindi niya kaya? Diyos siya, kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. Kung gusto niyang gawing flat, kaya niyang gawing flat yun. Okay, bakit bilog? Kasi nga, para ho kasi makita ng tao, umiikot ang mundo. Para nagbabagong mundo, hindi lagi nasa ibabaw ka. Hindi lagi ikaw ay namamayagpag. Kaya dapat marunong kang magpakumbaba o marunong kang tumimbang ng mga bagay-bagay. Isa na nga ho dito etong sa politika . Marami na mayagpag nun. Isipin nyo Marcos, bumagsak. Aquino, akala nila, kanila na lahat ang mundo na to. Forever na sila. Bakit kanyo? Si Cory. Tapos si Ramos. Tandaan nyo, anointed si Ramos ang inanoint ni Cory. And eventually, yung anak. So, all along, akala ng mga dilaw at pink, kanila na ang taong bayan. Who would thought na darating ang panahon na si Duterte, isang taga Mindanao, isang mayor lang ang magiging presidente na magpapataob sa kanila. Na isang probinsyano, ika nga ni Pangulong Duterte, ang magpapataob sa kanila. At higit sa lahat, hindi lang pinataob. Ultimong yung yellow politicians, 'di ba? Yung inodoro, Shumut, 'di ba? Yung kanilang mga senators. Umiikot ang mundo. Mga kapulisan, makinig kayo. Hindi forever na andyan kayo sa ibabaw. Hindi forever ang bataan ninyo na andyan sa ibabaw. Yes, ngayon, you are all using your power to intimidate those people na nag-o-oppose sa gobyernong ito. You know you're doing that. Huwag nyo taong paikot-ikot. I have experienced that. Paulit-ulit ko nang na-experience. Pero darating ang panahon, magsisisi kayo. Bakit? Bilog ang mundo. Maniwala ho kayo sa akin. Bilog ang mundo. So sana, ngayon pa lang, ang akin sa akin po, pati kay Pangulong Duterte, it's not you favor us, you favor KOJC, you favor Pastor Kibuloy. No. Ang dyan is to apply lamang po yung nararapat na kaukulang puwersa, ika nga. Wag tayong maging abusado. Sundin lang natin yung batas. Wag tayong lumalagpas doon porket nautusan lang tayo. Wag ganun. Hindi ho maganda. Yun lamang po ang aking paalala po sa ating kapulisan. Ito panoorin nyo ito.
Ay, sorry. Hindi pala yan. Ito pala. Nais paimbestigahan ni Senator Robin Padilla ang issue kaugnay ng umano'y excessive force ng mga tauhan ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy at 5 iba pa noong June 10. Ayon kay Senator Padilla, nakatakdang ihain ang resolusyon sa darating na June 18. Muling binigyan diin ng mambabatas na hindi dapat malabag ang karapatan, ang dignidad ng isang tao sa pagsisilbi ng warrant ng mga pulis. Nauna nang kinondena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang anilay labis na paggamit ng puwersa ng pulisya sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy at mga kapwa nito akusado. Ayan ha. Ito pala. Sandali ha. May mga inisyo po na warrants of arrest sa kanila kung sinasabi po nila na ang PNP ay rumespeto po sa batas. Siguro po, yun din po yung sasabihin natin sa kanila, rumespeto din po sila sa batas. Nagpatupad ng balasahan sa hanay ng ilang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Ito'y kasunod ng isinagawang operasyon sa 5 compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao noong June 10. Ayon kay PNP, Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bukod kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Aligre Martinez, inalis din sa pwesto sina Directorate for Operations Director, Police Major General Ronald Lee at Intelligence Group Director, Police Colonel Edwin Portento. Kasama din sa tinanggal ang 9 na opisyal at tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, 2 miyembro ng Special Action Force at 1 Traffic Enforcement Unit. Paliwanag ni Colonel Fajardo, ang pagtanggal sa naturang mga opisyal sa pwesto ay upang bigyang daan ang isinasagawang investigation. Alam mo, may pagka-weird dito ha. Isipin nyo ito na mabuti ha. May pagka-weird dito. Sinabi nitong ni Fajardo na kesyo respetuhin din daw natin yung batas, bla 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 dahil sa kanilang pagsuserve ng warrant. Pero habang iniimbestigahan to, ang dami nilang tinanggal na mga leaders o sabihin mga opisyal sa PNP doon sa Davao. So ibig sabihin po, alam niyo may problema. Hindi nyo lang ma-pinpoint kung saan. OFW, ALD, salamat po. Naintindihan mo natin, ibig ko sabihin, kung walang problema, kung sa tingin nyo sapat yung ginawa nilang aksyon, o sapat o sumunod sila sa tamang utos itong mga PNP officials nito, bakit nyo i-relieve? Dahil lang iimbestigahan? May something. Maraming dahilan kung bakit. Hindi, isipin nyo to, bakit ni-relieve? Anong problema? Bakit ni-relieve po nila itong mga kapulisan na to? Ibig bang sabihin, naniniwala sila na sinasabi ng iba na merong pang-aabuso? O pangalawa, baka naman ni-relieve para iligtas sa kung ano man demandang kakaharapin. Pero hindi naman maliligtas din yun eh. Imposibleng maligtas. Kasi pag kinasuhan ka, talagang kailangan mong harapin. Diba? Ano kaya ang dahilan kung bakit sila ni-relieve? Pwede ba ipatawag for investigation kung ano to? Ma-relieve? Pwede naman, pwede pa rin. So yun na nga ang question eh. Kung talagang sa tingin ninyo, tama ang inyong ginawa, tama ang inyong implementasyon nung warrant, arrest warrant, bakit kailangan nyo pang i-relieve ito mga to? Ng PNP, kasunod ng mga kontrobersya sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at 5 iba pa noong Lunes. They were administratively relieved to give way po sa ang gagawin po nating investigasyon kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision, at titingnan natin yung hindi ko talaga magets eh. Ako willing ako intindihin. Bakit kailangan i-relieve? Because nag-iimbestiga? Anong katarantaduhan yun? Hindi ba pwede mag-imbestiga na andun sila? Ang mag-iimbestiga naman yung mga ibang ahensya o ibang departamento sa loob ng PNP. May unit po kasi sa PNP na nag-iimbestiga ng mga tiwaling pulis
Marami hong unit sa PNP na pwede mag-imbestiga. Hindi naman necessary pag pinaimbestigahan mo, ang mag-iimbestiga yung iimbestigahan. Tama, mali. 'Di ba? Pwede naman iba. Oh. Ba ng pagsiserve po ba ng warrant ay naging tama? Wala po ba tayong na-violate doon sa police operational procedure? Hamon ng PNP sa nagtatagong religious leader at 5 co-accused nito. Sumunod sa batas at harapin ang kanilang kaso. So, huwag nating kalimutan na kaya tayo nandoon ay dahil gusto nating iserve ang mga warrants of arrest sa mga taong akusado. Kung ang PNP ay handa at bukas sa pag-iimbestiga ng anumang forum Alam mo, o any isa pang anggulo nito, iniipit talaga nila, ginugulo nila. They're making violent, hindi naman violent, pangit kasi kung sabihin natin naging violente yung mga pulis, pero oo. Pero ginagawa nila ito pang blackmail kay Pastor Kibuloy. Ang gulo-gulo ng Davao, lumabas ka na Pastor Kibuloy. Hindi naisip ko lang na baka isa sa mga dahilan kung bakit nila sobrang ginugulo itong mga pangyayari na to. Para talagang mapilitang lumabas si Pastor Kibuloy. Ayaw mong lumabas Ayaw mo magpahuli Sige, lusubin namin yan ng sobrang dami hanggang makawawa yung mga ministro mo. 'Di ba? Pwedeng ganun What do you think? Naku po. any body na mag-iimbestiga dahil sinasabi nila na lumagpas tayo doon sa mga boundaries po ng batas. Pero wag nating kalimutan na yung mga subject po ng mga warrants of arrest na nagsasabing sumunod tayo sa batas ay dapat bigyan din natin sila ng paalala na dapat sila rin po ay sumunod sa batas. Nanindigan din Ano ba yung batas na sinasabi nyo? Hindi, i-define mo nga. Kasi alam mo, ilang beses ka nang sinuplak ni Salvador Panelo di ba? Sabi nga ni Salvador Panelo, ang ganda nung sinabi ni Attorney Panelo, sabi niya, maximum tolerance. Ang maximum tolerance, ginagamit lang yung word na yan sa rally. Hindi yan ginagamit, wala naman nagrarally doon. Yun po ay isang pribadong lugar na nananalangin yung mga tao doon, bigla kayo lumusob. Anong maximum tolerance doon? Kayo yung lumusob. Ang maximum tolerance, yung mga rallyista ang lumusob sa partikular na lugar at hinarang ninyo. So you would apply maximum tolerance para hindi malusob yung lugar na yun. Baligtad Kayo ang lumusob doon sa pribadong lugar. Tapos sasabihin mo maximum tolerance? Tapos sasabihin mo sumunod kayo sa batas? Anong batas ang karapatan ninyong pasukin ng isang lugar? Pribado pribado. Again, pribadong lugar. Na wala naman doon yung aarestuhin ninyo, nilusob nyo lang basta-basta. Attorney Pajardo. Sabi nga ni Panelo, mag-aral ka nga ng batas. Di ba? Ay naku, attorney. ang pambansang pulisya na walang mali sa ginawa nilang operasyon. The PNP stands doon po sa kanyang posisyon na yung inimplement po natin ay isang warrant of arrest na validly issued po ng Dapat tanungin siya dito, anong difference ng warrant of arrest at saka search warrant? Sa warrant of arrest ba, pwede mo lusubin ng isang lugar, pasukin ng pribadong lugar? Nang hindi nagpapaalam? Sana'y tanong sa kanya to Kasi yung mga media naman din dyan, di naman din malakas ang loob magtanong ating mga korte. At naniniwala po tayo na yung i-deploy po natin Itong isang to, paulit-ulit, pang tanga lang. Ano ka? Tanga ka ba? Anong ibig sabihin ng no one is above the law? No one is above the law. No one is above the law. Hindi mo maintindihan? Anong hindi mo maintindihan sa no one is above the law? I-google mo. Tuloy. mga PNP personnel po doon ay mas marami kumpara doon sa mga normal po nating dinedeploy dahil may mga anticipated po tayo na mga sitwasyon na maaari pong mangyari. Okay,
ito nga po, may mga nangyari nga pong resistance po on the part nga po ng ibang mga supporters po. Ang intention po talaga dito is to really maintain yung peace and security during the implementation of search warrant. Nauna nang naglabas ng pahayag si Senator Robin Hood Padilla kaugnay sa paghahain ng resolusyon sa Senado para imbestigahan ang PNP sa nangyaring operasyon. Sinabi ni Colonel Fajardo, handang humarap ang PNP sa anumang investigasyon. Ang PNP ay laging Ayan, alam mo 'di ba nung isang araw na nawagan tayo na sa kay Senator Robin, it was I think it was Tuesday, na nawagan tayo kay Senator Robin ng Banatero sa SMNI na dinggin ho itong i-hearing ho itong ginawang paglusob ng PNP sa isang pribadong lugar. Sa anong batas sila sana ho talaga, sana magkaroon ng hearing at sana payagan ho ito ni Senator Chis Escudero na i-hearing ho anong batas ang maaari nyong sinasandalan upang lusubin yung isang private ng lugar para maghain ng arrest warrant ng sabay-sabay, ha? Diba? But again, sa mga tanga, nakalagay ho dyan sa warrant. Nakalagay ho dyan yung address dapat. Hindi pwedeng 4 na address yung nakalagay doon. Okay? 4 na lugar ang sabay-sabay na ni-raid. pass sa So maraming salamat, Pastor Robin, hindi, si Pastor tuloy. Senator Robin Padilla. Dahil dininig mo ang panawagan ng taong bayan, ng mga netizen na i-hearing ho ito at na magkaalaman kung tama ba itong ginawa ng kapulisan o mali talaga, 'di ba? Para malaman ho yan ng ating mga kababayan. Sana Senator Robin yan po ang isang bagay na once and for all masettle. Kung tama po ba ang ginawa nitong kapulisang paglusob at pag-raid sa isang place of worship, isang place ng eskwelahan. Tandaan natin, eskwelahan ho ito, place of worship po ito. Ito ay kanilang holy land. Ito ang kanilang KOJC. Hindi po ito isang lugar na basta lang itinayo. Iba ho ito. Sana talaga malaman ho natin kung may karapatan po ba sila. Kasi kung may karapatan, di wala tayong magawa. Ganun talaga. Pero tingnan natin. Kaya nga maganda i-hearing po ito. mga